Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng comment at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! AFP, dininay po no, o itinanggi na mayroon pong kudeta at destabilization plot against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito pong pagde-deny, no? Kasi po alam nyo, the mere mention na mayroong kudeta, the mere mention na mayroong destabilization plot, buti nga Sabado ngayon, no? Buti nga wala tayo ngayong market, lalo na stock market. Bagsak na po yung stock market natin eh. Natatandaan nyo po nung panahon ni Cory na totoo po yung mga kudeta, maya't maya po meron pong pagtatangkang magkudeta. Alam na alam po natin yan. Ang epekto po niyan, bagsak po ang ekonomiya natin. Wala pong balita. Hindi po to simpleng yung balita po ng pagkukudeta. Hindi po yan simpleng politics as usual, no? Hindi po yan simpleng magbanatan tayo. Pro Tambi kami, kayo pro Duterte, merong pro Marcos, anti Duterte, merong pro Unity, merong pro Duterte lang, anti Marcos, etc. etc. Hindi po to business as usual o politics as usual. Naakusahan ng mga dilaw, yung dapat po lahat po tayo, ano man ang kulay ninyo, tututulan natin to, no? Yung pagsasagawa po ng mga kudeta. Hindi po maganda po to sa bansa na nagdaan na po tayo dyan. Mismo yung mga tandang-tanda ko po noon, si Colonel Kerbin. Yung huling kudeta na involved sila. Kung hindi ako nagkakamali, parang sa Makati, no? Siya mismo nananawagan na sana wala na po yung sundalo laban sa sundalo ay maglabanan, no? Sana hindi na po maulit na yung kapwa sundalo nagkakaroon ng nagpapatayan para lamang sa yung kasi may nahihikayat yung kabilang kampo na mag-alsa laban sa kasalukuyang no, yung kasalukuyang pamahalaan nung panahon na sila ay totoo nagkukudeta. Ang dami po nating karanasan. Ako personally, never ko pong papayagan na magkaroon ako. Iba po yung usapin ng kudeta. Ito po, usapin po to ng yung mga pinag-uusapan po natin na survey, bumabagsak yung popularidad, paano makakabangon, paano yung mula sa kulelat na wala pang 1%, paano siya magiging ano man lang, no, yung magiging contender man lang. Iba po yung kudeta. Ito kasi pag-agaw sa kapangyarihan, no? Katulad po to ng another people power, mga panawagan ng people power. Actually, ito po ay panawagan, tong mga kudeta at people power. Mga panawagan po yan na isantabi na natin lahat ng ating batas, isantabi na natin lahat at masunod na lang kung sino yung nagpaplano nito, no? Okay. Wala pong puwang sa demokrasya yung mga ganitong kudeta at muling panawagan ng people power. Wala pong puwang sa demokrasya yung ang mga nanalong opisyal ng pamahalaan ay pilit na ibabagsak ng aksyon, no? Yan po yung healthy. Healthy po yan na banatan. Pero never po na magiging healthy sa demokrasya yung ini-involve yung kudeta, no? Yung pag-agaw po ng kapangyarihan mula po sa mga binoto ng mamamayan, hindi po nararapat yan. Kahit na po anong katwiran ninyong napakaganda. Wala pong katwiran yan. Mas lalong walang katwiran yung hindi naman po involved o hindi naman po kasama na hindi po nababanggit ay idadamay na naman nitong mga malilikot na isip at malilikot na dila nitong mga vlogger na hindi mo na alam kung sino po yung pinagtatanggol o kung ano eh, no?
Sa totoo lang po, dapat lahat isa lang ang ano natin, ikundina kung meron yan. Kasi bakit pa tayo nagtatalo-talo sa survey? Bakit pa tayo nagtatalo-talo sa pagandahan ng propaganda, pagandahan ng anong tawag doon? Pagandahan po ng mga plataforma. Samantalang agawan lang pala ng kapangyarihan yung sasabihin natin. Ano si Sara yan na naman? Alam nyo, sinasabi ko pa lang nga no? Yan po yung halimbawa yan, spokesperson, misquoted. Mamaya titignan natin kung talagang misquoted. Pero unahin na muna natin yung reaction ko na idadamay nyo na naman. Ako, nasasaktan po ako sa pagsasalita na nagmamadali kasi. Na atat na kasi maupo. Hindi po si Leni ang pinag-uusapan natin dito na Vice President. Si Sara Duterte po na nagparaya. Baka nakakalimot po kayo. Lahat po ng advantage, no, ay kay Sara Duterte para sa pagtakbo. Huwag po tayo maglokohan, no? Number 1 po siya sa survey before po siya mag-withdraw, no? Lahat po ng pwede na ikapanalo ni Sara Duterte kung gugustuhin niyang tumakbo. Kasi nasasaktan na kami na sasabihin na naman itong mga vlogger at mga follower ni PBBM na masyado daw atat si Sara Duterte kaya sila daw may kinalaman dyan sa kudita-kudita na yan. Alam nyo, kung atat po si Sara Duterte, tumakbo po siyang presidente. Nung panahon na yung tatay niya ay presidente, nung panahon na siya po ay number 1 sa survey, hindi na sana kami nahirapan na magrarally pa kami ng ransararan, hindi na sana kami nahirapan na nag-file na siya ng candidacy for mayorship ng Davao City at nananawagan pa kami na mag-file siya for president. Di ba? Tapos sasabihin nyo lang atat. Hindi po ganun si Sara Duterte. Kung atat po siya, hindi po siya tatakbong vice president. Lahat po ng tao naniniwala noon. Baka nakakalimot po tayo, no? Si Sara Duterte po ang pinupuntahan na magkapatid na Marcos sa Davao at that time para po kasi wag natin baguhin yung mga kasaysayan, no? Kaya wag po nating akusahan si Sara Duterte ng pagiging atat, no? Hindi po siya si Leni. Hindi po siya bahagi, wala po akong nakikita na meron pong nananawagan na let Sara lead, na katulad ng let Leni lead, na Aus Marcos, etc. Wala po. Nakikipagbabag kaming mga supporter ni Sara Duterte dahil pinalalabas ninyo na magnanakaw, pinalalabas ninyo na si Sara Duterte ay mangungulimbat dyan sa confidential fund na yan. Okay. So, dapat malinaw po yan, no? Yung nagsasabi po na atat si Sara Duterte, niloloko po kayo niyan harap-harapan. Nagpapaloko naman kayo. Meron bang atat na tumakbo munang vice president? Samantalang pwedeng-pwede siyang tumakbong presidente? Dahil tatay niya, presidente. Number 1 siya sa... Okay. Puntahan po natin yung aktual, hindi po yung mga imahinasyon. Ito po yung aktual na mga sinabi, no? Saan ba nagmula yung mga kudita na yan na nagsasabi na merong nagaganap na kudita? Bagamat dinideny ng AFP spokesperson. Siyempre, alam nyo, pag nanggaling po yan sa AFP Chief of Staff, talagang wala nga kaabog-abog ang pinagtatalunan nga. Di ba? Iba yung pinagtatalunan natin. Sinisiraan si Duterte. Ito yung sabik tayo, no? Sabik tayo sa pagdalaw ni Japanese anong tawag dyan? Prime Minister Kishida na baka ito na yung susi sa hindi na tayo popondohan ng China, baka siya magpopondo. Di ba yun yung mga pinagtatalunan natin? Ito po kasi sinabi ni AFP Chief of Staff General Brunner, no? Kaya po nagkaroon po ng kalituhan. Sabi po kasi ni Chief of Staff, no? Many were saying to change the president because of many reasons. Some are saying there will be coup d'etat again. Yan po, di ba? O sa kanya po galing yan. Kinot lang po natin. And sadly, some of them were former officers of the AFP. I talked to some of them. I said to them, "Sir, you have the right to do. You have the right to do that because we are in democracy. But please do not involve the active personnel of the armed forces of the Philippines."
Yan po yung sinabi, no? Ang sinabi po, nilinaw din po yan. Kaya meron po nagulat yung mga tao. Kasi siyempre, hindi naman tayo sanay sa termino ng mga sundalo. Pag narinig po natin yung salitang kudita, pag narinig po natin yung salitang destabilization, nasanay tayo sa kudita nung panahon ni Cory. May kudita na. Tapos yan na, yung mga dadaldal na vlogger, sinisi na kagad yung mga Duterte. Okay. Wala pong sinabing dating presidente o kasalukuyan. Ayan po yung sinabi niya, no? Ang mga nakausap niya, ayan, no? Sadly, some of them were former officers and I talked to some of them. So yung sinasabi ni General Bronner, meron po talaga, meron po talagang mga opisyalis ng pamahalaan. Hindi po pamahalaan, opisyalis, officers po ng AFP, dating officers ng AFP, na ganun po yung pananaw. AFP. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Jill, peace out.